Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 21, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Tinaguri ang People's Pope na si Pope Francis, pumanaw na sa edad na 88. Ilang retailers sa palengke na hindi sumusunod sa suggested retail price ng baboy, sinita ng Department of Agriculture. Pasahero sa Quezon City na nanaksak ng rider, tinutugis na. Chinese at 2 Pinoy arestado sa pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke. Sa balitang showbiz, Alexi Brooks kinoronahan bilang Miss Echo International 2025. At pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ni superstar Nora Honor. Ang ating top story, nagluluksa ang simbahang Katolika sa pagkamatay ng pastol at pinuno nitong si Pope Francis. Inanunsyo ng Vatican ang pagkamatay ng 88 taong gulang na Santo Papa Lunes ng umaga matapos ang komplikasyon bunsod ng pneumonia. Kilala sa kanyang malasakit para sa mahihirap at walang tinig sa lipunan, namatay ang Santo Papa matapos ang kanyang huling public appearance nitong linggo ng pagkabuhay ni Kristo. Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. Isang araw matapos ang linggo ng pagkabuhay para sa mga Katoliko, pumanaw na ngayong Lunes ng umaga, April 21, si Pope Francis. Ito ang pagkukumpirma ng Vatican matapos ang halos 40 araw na pagkakaospital dahil sa inindang double pneumonia. Sa kabila ng mahinang katawan, nakalabas pa siya ng ospital noong March 23 at nagpakita sa balcony ng St. Peter's Basilica nitong Easter Sunday. Ito na pala ang huling pagkakataong masisilayan siya ng milyong-milyong Katoliko. Nag-alay ng panalangin ang marami sa harapan ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa pagbuhos ng kalungkutan, pinatunog din ng Manila Cathedral ang kampana sa loob ng 13 minuto bilang pag-alala sa mga taong pamumuno sa simbahan ni Papa Francisco. Sinabi ni Italian President Sergio Mattarella na malaking kawalan sa marami ang pagpanaw ng Santo Papa na siyang nag-ugnay sa maraming bansa. Sa X, inalala naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga inialay na panalangin ng Papa para sa Ukraine sa kabila ng pinagdaraanan ng bansa. Ang Argentinian Pontiff na si Pope Francis, ang unang Jesuit Pope na nagtaglay ng pangalang Francis at isa sa pinakamatandang Santo Papa nang maihalal siya noong 2013. Naging bukas si Pope Francis sa mga isyu ng mga refugee, mga mahihirap, mga diborsyado at maging sa LGBTQ+ community. Pinuna rin niya ang mga economic at financial policies na anyay lalo nagpapalala sa kahirapan ng marami sa buong mundo. Noong 2021, naoperahan siya sa colon dahil sa diverticulitis. At matapos ang 1 taon, kinansela niya ang pagbisita sa Congo at South Sudan sa Africa dahil sa injury sa tuhod, dahilan para magsimula siyang gumamit ng wheelchair. Hindi rin siya nakadalo sa COP28 Climate Talk sa Dubai noong 2023 dahil sa lung inflammation. Pero sa kabila ng iniindang karamdaman, naging masayahin pa rin ang pontiff. Sa tanong kung bakit hindi siya gumagamit ng bulletproof na Pope Mobile, pag-asa lang ang namumutawi, lalo't aniya, wala na siyang kinatatakutan sa kanyang edad. December 2023, nang ihayag ng Papa ang kahilingang ihihimlay siya sa huling hantungan sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Rome at hindi sa tradisyonal na St. Peter's Basilica. Ipinaalala pa ng Santo Papa na ang lahat ay patungo sa kamatayan, pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi ito dapat katakutan. Ang magagandang gawi at halimbawa ni Pope Francis ay nagbigay ng liwanag sa gitna ng kaliwat kanang problema at sigalot sa buong mundo. Isang simbolo ng pag-asa at pagpapakumbaba si Pope Francis na kailanmay hinding-hindi malilimutan. Para sa Balitang A to Z,
Stanley Gahete. Kabilang ang milyon-milyong Pilipino sa mga binigyan ni Pope Francis ng pag-asa dahil sa kanyang naging buhay at mga salita. Ayon kay Pope Francis, isa sa mga hindi malilimutang sandali ng kanyang buhay ay ang kanyang pagbisita sa Pilipinas, 10 taon na ang nakakaraan. Atin itong balikan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Taong 2015 nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas o Lolo Kiko kung tawagin ng mga Pilipino. Mainit siyang sinalubong ng dating Pangulong si Benigno Aquino III at humigit kumulang 7 milyong Pinoy. Inihatid ni Pope Francis ang salita ng Diyos sa misa sa Manila Cathedral at Quirino Grandstand sa Luneta. Si vos no aprendés a llorar, no sos un buen cristiano. If you don't learn how to cry, you can't be good Christians. Sean valientes, no tengan miedo a llorar. Be courageous. Please don't be frightened of crying. Hindi nakalimutang bisitahin ni Pope Francis ang mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Leyte. Hinikayat niya mga nakaligtas sa sakuna na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sa isang interview, sinabi ni Pope Francis na isa ito sa mga sandaling hindi niya malilimutan. Anya, ang makita ang mga Pilipinong nananatiling matatag sa kabila ng mga sakuna ay pambihirang pagkakataon. Sa pagpanaw ni Pope Francis, hinikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang simbahang Katolika na patunugin ang mga kampana at ipagdasal si Pope. Nakiramay din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Catholic community. Kinilala ng Pangulo ang mga aral na dala ng makabuluhang buhay ni Pope Francis sa sambayanang Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa pagkamatay ni Pope Francis, aabangan ng mundo ang pagdaraos ng conclave upang ihalal ang susunod sa tinaguriang upuan ni San Pedro. Isasagawa ang conclave sa Sistine Chapel sa Vatican sa loob ng 15 hanggang 20 araw ng pagkamatay ng Pope. Lalahok sa botohan ang lahat ng kardinal sa buong mundo na edad 80 pababa. Kinakailangan ng 2/3+1 na bilang ng boto para mailuklok ang bagong Santo Papa, kaya't maaaring tumagal ng ilang araw ang conclave. Iaanunsyo ang tagumpay na paghalal ng bagong Pope sa pamamagitan ng puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel at sasabihin ng mga kardinal ang mga katagang Habemus Papa mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica na ibig sabihin ay may bago ng pastol ang simbahan. Sa ibang balita, balik negosyo ang mga vendor sa mga pamilihan matapos ang bakasyon. Pero ang karning baboy, mataas pa rin ang presyo kumpara sa suggested retail price ng Department of Agriculture. Nagsagawa ng market monitoring ang DA at sinita ang mga retailer na hindi sumusunod sa SRP. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Sa Marikina Public Market, higit 400 pesos pa rin kada kilong bentahan ng liempo. Mas mataas yan kumpara sa suggested retail price na 380 pesos kada kilo sa liempo at 350 pesos kada kilo sa kasim at pigi na itinakda ng Department of Agriculture o DA noong Marso. Nasa 20 to 25% pa lang po yung compliant natin with our local markets here in NCR. So, eto nga po, nakita rin natin dito na hindi pa rin, meron po tayong mga stalls na hindi po makapag-comply dahil nga po yung sinasabi nila, humahango lang din naman sila. Paliwanag ng isang retailer na nasita ng DA, mataas ang farm gate price ng baboy na umabot na hanggang 255 pesos kada kilo, kumpara sa 230 pesos na napagkasunduan ng DA at ng hog raisers. Wala daw talagang baboy na nakukuha na sa Batangas, kagaya ng Batangas, din na kami nahakot ilang linggo na. Puro sa mga deliver na nga sa Tarlac, sa mga farm talaga. Anything above 230 is profiteering na. Dahil yung dahilan lang naman nila is gusto nila makabawi sa mga lugi nung ASF time. Mas tumataas pa ang presyo kapag pinasa na ng dealer ang baboy sa mga vendor. Aside from yung wholesale, merong pag-retail, meron pang
patong dun sa susunod pa kasi may mga bumibili lang po ng choice cuts. Pagpapaliwanagin ng DA ang farms na may mataas na presyo na gayon din ang retailers at dealers nito kaugnay sa hindi pagsunod sa SRP. Ikawawa na nga kamay, ma'am. Minsan naisip namin na magsarado kami. Kaya lang, dito lang kami umasa eh. Ang agri-group na Sinag, iginit na dapat tingnan ng DA ang hanay ng mga biyahero para masilip kung sino talagang dahilan ng mataas sa presyo ng baboy. Ito ay mostly between biyaheros and retailers. So, we're hoping na-clarify yun kasi sa side ng mga hog raisers, talagang nagko-comply sila sa 230 per kilo farm gate price. Tiniyak naman ng DA na walang shortage ng baboy sa bansa, sa halip ay nagpaparami lang ng supply ang ilang malalaking hog raisers sa iba't ibang probinsya matapos ang banta kamakailan ng African Swine Fever. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Matapos ang long weekend, abiso sa mga motorista dahil magkakaroon ng dagdag presyo sa petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, nasa 1 peso and 35 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. 1 peso 30 centavos ang dagdag sa litro ng diesel at 1 peso 10 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang taas singil ay dahil sa tensyon sa gitnang silangan, maging ang sanctions ng Estados Unidos sa Iran. Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagtaas sa airport fees. Ayon sa CAAP, magiging 900 piso na ang passenger service charge sa international flights mula sa dating 550 pesos. Sa domestic flights naman mula sa airports sa international category, magiging 350 pesos na ang fee. Exempted naman sa airport fee hike ang overseas Filipino workers, mga batang edad 2 pababa, transit passengers at mga pasaherong hindi pinayagang makapasok sa bansa. Sapul sa CCTV ang pananaksak ng isang pasahero sa kanyang motorcycle taxi driver. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect batay sa mga impormasyon sa kanyang ride-hailing app. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Lumusot sa madilim na bahagi ng eskinita na ito sa Barangay Pag-ibig, Sonayon, Quezon City, ang MC taxi rider na ito sakay ang isang lalaking angkas bandang alas 5 ng hapon nitong Linggo, April 20. Kita sa CCTV footage ang paggalaw ng nakaitim na angkas na tila may itinarak sa likurang bahagi ng rider dahilan ng biglaang paghinto ng kanilang sinasakyang motor. Tumba ang rider. Maya-maya pa, pwersahan itong inalis ang visor ng nakabulagtang rider kung saan sunod-sunod na pinaundayan ng saksak. Sinubukan pa ng biktima na makahingi ng tulong sa pamamagitan ng paulit-ulit nitong pagbusina. Kasunod niyan, agad na dinampot ng suspect ang motorsiklo saka minaniobra para makatakas. Ikinasa na ang isang follow-up manhunt operation laban sa tumakas na suspect. Sa investigation na isinagawa nitong Laloma Police Station, lumalabas po na ito pong suspect ay passenger nag-book online dito sa Move It driver na kung saan ay kanyang sinundo, na-pick up dito sa somewhere in Manila at nagpahatid po dito sa Quezon City. Nakatulong naman ang records ng suspect mula sa paggamit ng motorcycle ride-hailing application. Na-identify na po itong suspect dahil maliban dito sa pag-coordinate na sa Move It, sa online app na Move It na company, nag-conduct na rin sila ng backtracking, nag-conduct po sila ng, nakipag-ugnayan din sila rather dito sa mga establishment malapit sa area na may mga CCTV footage. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang biktima na kumpirmadong nagtamo ng maraming saksak sa katawan. Hindi naman po siya nanlalaban, nakahiga na lang siya sa bangketa dito sa kalsada at yun nga ang ating pong witness ay kaagad naman po na humingi ng saklolo dito sa barangay. Kaya po siya naidala sa hospital. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Minaliit ng palasyo ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan bumaba ang trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso mula sa 42% noong Pebrero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang naturang survey ay hindi kumakatawan sa sentimiento ng bawat Pilipino. Hindi rin niya nagpapaapekto ang Pangulo sa mga survey at tuloy lang sa pagtatrabaho. Naniniwala ang palasyo na epekto ang mababang survey ng fake news laban sa Pangulo. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Wagi ang pambato ng Pilipinas na si Alexi Brooks sa katatapos lang na Miss Eco International 2025 sa Egypt nitong weekend. Gumawa ng kasaysayan si Alexi bilang first half-black woman na Miss Eco International. Winner rin si Brooks ng Best in National Costume, suot ang Philippine Eagle-inspired creation ng designer na si Tata Blas Pinuela. Ito na ang ikatlong crown ng Pilipinas sa Miss Eco International. Susunod, Chinese national at 2 Pinoy arestado sa pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke. At 2025 balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at US nagsimula na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na inendorso niya sa pagkasenador sina Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar dahil pareho ang kanilang layunin para sa bansa. Ayon kay Duterte, nais nilang wakasan ang political division sa bansa. Magugunitang umalis si Senator Marcos sa line-up ng partido ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, dahilan para makipagsanib puwersa siya sa pangalawang Pangulo. Nasa kamay na ng Philippine National Police ang 3 suspect sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver na si Armani Pabilio. Ang primary suspect, isang Chinese national. Ayon sa PNP, hindi lamang ito kaso ng kidnap for ransom dahil lumalalim ang impormasyong posibleng may kinalaman ang krimen sa Pogo. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang 3 sospek na arestado na ng Philippine National Police sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at kanyang driver na si Armani Pabilio na natagpuan sa Rizal noong April 9. The successful efforts of our Special Investigation Task Group in the resolution of a high-profile kidnap stay case. Ang primary suspect ay ang Chinese national na si David Tan Liao na sumuko sa PNP noong Sabado, April 19. David Tan Liao, also known as Xiao Shangyang, Yang Jianmin, or Michael Agad Yung, a Chinese national, surrendered to the anti-kidnapping group and confessed his participation in the kidnapping for ransom. Naaresto naman ang 2 pang sospek na sina Richardo Austria David at Raymart Katikista noong Biyernes, April 18 sa Rojas, Palawan. Ayon sa PNP, nagbigay ng pahayag ang 2 sospek na Pinoy ukol sa pagpatay kina Ke at Pabilio, bagay na nakumpirma sa autopsy report. Sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid po na orange. Ang pumatay po sa kanila ay yung 2 Pilipino po, according to their statement po.
At ang nag-uutos daw po sa kanila ay si Ginoong David Tanliao. Ayon sa PNP, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang anggulong may kinalaman sa Pogo ang krimen. Posible po na Pogo related po ito, but maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. Agad na isinailalim sa inquest proceedings ang mga suspect sa Department of Justice at kakaharapin ng kasong 2 counts of kidnap for ransom with homicide. Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng PNP kung may iba pang utak sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman at kanyang driver. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Naniniwala ang Malacanang na hindi na kailangan ng Philippine National Police na humingi ng tulong sa military intelligence para tugunan ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isolated case lamang ang mga kidnapping at under control ito ng pulisya. Itinanggi rin ng opisyal ang ilang impormasyon sa social media na may mga kilalang negosyanteng biktima ng pagdukot. Wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Nagsimula na ang ika-40 balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. 6,000 sundalong Pinoy at 12,000 sundalo naman ng Estados Unidos ang kabahagi sa exercises sa Palawan, Zambales, Cagayan at Batanes. Layunin ng balikatan na palakasin ang depensa ng Pilipinas para maipagtanggol ang soberanya ng bansa. Tatagal ito hanggang May 9. During this year's Balikatan, we underscore our drive to modernize the armed forces of the Philippines, enhancing interoperability with our allies and reinforce the comprehensive archipelagic defense concept. Nakabalik na sa port area sa Maynila ang DRP Gabriela Silang ngayong Lunes, April 21, matapos makumpleto ang 26 na araw na tri-country mission sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Ilan sa naging aktibidad ng Philippine Coast Guard ay pakikipagpulong sa mga kinatawan ng mga nasabing bansa. Layunin ng misyon na palakasin ang koordinasyon ng mga bansa at palitan ng kaalaman sa maritime safety, law enforcement at environmental protection. Sa aming pagbabalik, pagpanaw ng superstar Nora Aunor, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kasama sa industriya. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Huling gabi na ng burol ni superstar at national artist na si Nora Aunor, pero walang humpay pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay at pag-alala sa husay ng aktres sa mundo ng entertainment. Dumalaw rin si Pangulong Bongbong Marcos sa huling araw ng lamay. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Dumagsa sa huling araw ng burol ng nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Aunor ang mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan nito sa industriya dito sa Heritage Park sa Taguig City. Magaling na artista at mapagmahal na ina. Ganyan kung ilarawan ng marami si Nora Cabaltera Montemayor o mas kilala bilang si Nora Aunor. Ang nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na minahal ng bawat Pilipino. Sa huling araw ng burol, walang patid ang pagbisita ng mga malalapit na kaibigan, gaya na lamang ng TV host na si Boy Abunda at award-winning actress na si Judy Ann Santos Agoncillo, na sinariwa ang matatamis na alaala kasama ang superstar. Napakahirap, very difficult, dahil pamilya ko si Ate Guy.
maliban sa pagiging isang masugid na tagahanga. Ang hindi ko malilimutan, na noon ang aking pakiramdam, ako lang ang tinititigan ni Ate Guy. She'll always be the greatest actor Philippine cinema has produced. Pero she was big. She was huge in everything. Si Ate Guy, hindi mo talaga siya iisipin. Yung ang laking bituin di ba? But once na makasama mo siya sa pelikula, wala, one of the guys talaga siya. Parang doon ko nakita na pwede palang ganito. As in, baraga siya makipag-usap sa crew. She's very down to earth. Spotted rin sina Imelda Papin, Boots Anson Roa, dating Pangulong Erap Estrada kasama ang anak na si Senator Jinggoy Estrada at Senator Amy Marcos. Nakiramay din sina Patricia Javier, National Artist Ricky Lee at marami pang iba. Nalulungkot ako, napakalaking talent, talagang henyo sa lahat ng aspeto. At marami akong memories ng himala. At tunay nga na yung sinasabi doon na walang himala, hindi totoo pagkat siya ay isang himala. Hanggang ngayon, himala pa rin para sa ating lahat. Samantala, dumating rin bandang alas 6 ng gabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para magbigay pugay sa yumaong veteran actress na si Nora Honor. Si Ate Guy ang first female artist na nagwagi ng International Best Actress Award sa Cairo International Film Festival para sa pelikulang The Floor Contemplation Story. Siya rin ang nag-iisang Filipino actress na napabilang sa 100 Centennial Honors of the Arts na iginawad sa Cultural Center of the Philippines noong 1999. Umani rin ng parangal ang ilan sa mga nagawa niyang pelikula, kabilang na ang 3 taong walang Diyos noong 1976, Bona noong 1980, Himala noong 1982, Thy Womb noong 2012 at marami pang iba. Nakatakdang ilibing si Nora Honor ngayong Martes, April 22 sa libingan ng mga bayani. Mananatili sa puso ng marami ang nag-iisang superstar na si Nora Honor na kailanmay hindi matatawaran ang ambag sa mundo ng sining at pag-arte para sa telebisyon at pelikulang Pilipino. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bago tayo magtapos, ang ating quote of the night ay mula sa People's Pope na si Pope Francis. Ayon sa Santo Papa, iniligtas ng Diyos ang lahat sa dugo ni Kristo. Hindi lang ang mga Katoliko, maging ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay kanyang iniligtas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Bulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!